Nakatakdang ilabas sa susunod na linggo ang panibagong listahan ng areas of concern ngayong halalan. Ayon sa COMELEC, mainam na matukoy agad ang mga lugar na nangangailangan ng mas mahigpit na seguridad para maiwasan ang anumang kaguluhan na may kaugnayan sa eleksyon. Si Paul Montibon magbabalita. Mula sa naunang 38 areas of concern, kinumpirma ng COMELEC at Philippine National Police na tumaas na ang bilang nito dahil sa patuloy na naitatalang election-related incidents sa iba't ibang bahagi ng bansa. Sa katunayan, iniutos na ni PNP Deputy Chief for Administration, Lieutenant General Jose Melencio Nortates Jr. ang pangangalap ng mga datos mula sa regional offices ng PNP kaugnay ng mga naitalang election-related incidents sa kanilang nasasakupan. Ayon kay COMELEC Chairman Attorney George Erwin Garcia, kailangang malaman agad ang datos na ito upang mapaghandaan ang susunod pang mga hakbang lalo't 70 araw na lang bago ang botohan sa Mayo. Kapag nakompleto na ang mga datos, agad itong isa sa publiko ng COMELEC sa katapusan ng susunod na linggo. Bukod sa seguridad sa mga election hotspots, patuloy rin ang mahigpit na pag-aaral at koordinasyon ng COMELEC kasama ang PNP at iba pang law enforcement agencies upang tiyakin ang patas at malinis na halalan. Isa sa mga mahigpit na ipinatutupad ngayon ay ang paglaban sa vote buying at vote selling. Sa ilalim ng COMELEC Resolution 1111, pinapayagan ang warrantless arrest sa sino mang mahuhuling sangkot sa pamimili at pagbebenta ng boto, mapakandidato man o botante. Samantala, inaasahan naman na sa katapusan ng Marso, matutuldukan na rin ang problema sa mga private armed groups na maaring gamitin ng ilang politiko para sa pandaraya at pananakot sa halalan. Sa loob ng nalalabing 70 araw bago ang eleksyon, malaking responsibilidad ang nakaatang hindi lang sa mga otoridad kundi pati na rin sa bawat Pilipinong botante ang tiyakin na patas, malinis at mapayapa ang halalan sa tulong ng mas pinahigpit na seguridad at pagbabantay laban sa vote buying at iba pang pandaraya. May pagkakataon tayong ipaglaban ang isang eleksyong tunay na naglalarawan ng boses ng mamamayan. Para sa Diyos at sa Pilipinas kung mahal, nag-uulat Paul Montibon, SMNI News.